Hello po mga kabayan. Ituturo ko lang po sa inyo kung paano ang paghilot ng reflex. Kasi bago ako dumating dito sa Pinas, naghihilot ako ng mga taong may sakit. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano maghilot para may alam din po kayo. Pag ako po naghilot ng isang tao na may sakit, ang inuuna ko po paghilot ay dito sa ulo. Ginaganon ko siya, oh. Ayan, ginaganon ko siya. Yung pag ganon-ganon, ginaganon ko siya dito, oh. Ganyan. Ganyan. Hanggang dito sa batok dito. Yan. Pipisilin ko yan. Yan. Pipisilin ko yan. Katapos niyan, dito, igaganon ko yan. Tapos igaganon. Yan. Yan. Tapos igaganon ko ulit. Hanggat sa mawala na yung sakit na nararamdaman mo. Tapos kung may ka naman, kung may sinus o sipon, gaganunin mo lang po yan mga kabayan. Ganon. Yan. Ganon. Para lumawag mo yung yung paghinga mo. Ayan. Pag matapos na yan, dito na naman ako sa likod. Sa likod. Dito. Sa likod. Dito sa likod. Yung natin dito. Buto. Ginaganon ko yan. Ang paghilot, pag ganon siya. Pag ganon. Pag ganon siya. Tapos ganon. Ayan. Pag ganon siya. Pag ganon siya. Tapos, pag dito ng sabay ng hawak, ipaganon mo siya. Ipaganon mo siya. Ipaganon paghilot. Gaganyan mo siya. Hanggat sa mawala na yung nararamdaman niya. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, dito sa ano ba itong tawag dito sa dibdib? Dito sa dibdib, ginaganon ko yan ng padandahan, yung dibdib. Dibdib. Kung may sakit ka dito rin, gaganunin mo rin din dito. Lutin mo yan hanggat sa mawala na yung nararamdaman mo. Tapos, padadapain ko yung pasyente. Tapos, yung natin dito sa batang natin dito sa likod ng sa may ng puwet. Ginaganon ko yan. Ito banda. Ito. Itong dalawang na to, kami na to, ginaganon ko yan. Ginaganyon ko pag hilot. Kasi masakit yun eh. Ginaganon ko yan. Minsan ginaganon ko rin siya ng daliri ko para mawala yung sakit dito sa bandang likod mo. Kasi maraming connection yan eh. Pagkatapos niya, pa-open ko yung yung pasyente. Tapos dito po, alam niyo, nakikita niyo po dito, mga kabayan. Dito po siya, dito banda, yung medyo siya, yung namaga. Ayan, dito siya banda. Hihilutin mo rin yan. Ang paghilot, pag ganon. Yung pag ganon. Pag ganon siya, pag ganon. Pataas siya, pataas siya, pag ganon. Pag ganon siya, pataas. Pag ganon mo siya, hanggat sa mawala yung sakit. Kasi masakit yan eh. Maraming connection yan. Pag napisil yan, ang mararamdaman mo, yung tiyan mo, connection yan sa sa tiyan. Tapos, yung nadidighay ka. Pag pinisil mo yan, lalo na pag yung kabuhi sa Bisaya. Iyan, pisilin mo yan. Gumaganyan, sumigsig up ka, ganyan yan. Tapos, at saka dito rin banda dito.
Ayan nga, no, ayan, nag-ano rin ako. Ayan, ganunin mo rin hanggat sa mawala yung sakit. Tapos, dito rin sa, ano, sa kabila, dito rin, pag ganun din yan, no, pag ganun, pag ganun, no, pag ganun. Pa yun, pataas ang paghilot mo niyan. Pero kailangan ang kamay mo nakaganyan. Ganyan ang hawak ko. Ganyan. Ganyan siya. Teka lang po. Ganyan po siya. Ayan, ganyan. Igaganon mo siya paghilot hanggat sa mawala yung sakit. Tapos dito naman sa ano, kabila, dito ganon din, ganyan ang paghilot mo. Tapos dito naman sa mga kamay, dito, pipisilin mo yan dito, pipisilin mo yan dito, kasi connection din yan. Connection din yan sa ating nararamdaman. Depende kasi sa nararamdaman natin yan dito. Pinipisil ko yan, yun ang ginagawa ko. Pero hinihilot ko talaga yan dito buong ano, itong buong balik at ito ginaganon ko yan, hinihilot ko yan, tapos pag ganon ko dito rin sa kabila, ginaganon ko rin sa kabila yan para mawala na yung nararamdaman. Pagkatapos paupuin ko yung ano, yung pasyente. Mag-ano ka ng ano, 4 na daliri. Ang 4 na daliri, dito mo ano, ilalagay mo sa ano, teka lang po. Hindi masyado makita. Ayan. Ayan, dito. Ayan. Nakikita niyo po yan mga kabayan. Ayan. Dito, ayan, banda. Dito banda. Dito banda. Itong banda na to, itong dulo na to, ito. Diyan banda, pipisilin mo yan. Pag ganun, ganunin mo yan. Ayan, kasi masakit yan. Masakit talaga yan. Tapos ganunin mo yan hanggat sa mawala yung sakit. Ganun din sa kabila ang gagawin mo. Mag-ano ka ng 4 na daliri, yung sa dulo ng maliit na daliri, yun ang doon ka maghihilot. Tapos, pag naghilot ka, dito na naman padadapain mo siya. Tapos ipaakyat mo paghilot, kailangan dalawang ano ganito. Ito daliri to. Ipaganon mo handos, oh, patulak pag ganyan pataas siya. Ipaganon siya pagtulak. Lalo na pag may lagnat ka, dito yan, ipisilin mo yan, maigi. Idiin mo pag ano yan, pag pisil, mararamdam mo ang sakit. Ang sakit na hindi mo maintindihan talagang sakit na masakit siya na masarap pakiramdam mo. Tapos, pag nahilot, tapos dito mga binti, hilutin mo yan hanggat sa papababa. Pagdating mo naman dito sa ano, dito, teka lang po. Tapos, ganito mo dito. Ayan, ganyan ang pagka-ano mo sa kamay. Dito sa pangatlo, dito. Ito, ayan. Ayan. Pipisilin mo yan. Kailangan pansil pataas. Nahirapan ako kasi wala akong hinihilot na tao. Maganda talaga yung may taong na hinihilot ka. Para makikita nyo po kung paano ako maghilot mga kabayan. Tinuturo ko po to sa inyo para malaman nyo at matuto kayong maghilot. Lalo na kung may mga anak kayo at mga asawa. Yan, tapos pipisilin mo yan dito. Pag ganun mo, pag idiin mo ganun, idiin mo dito. Masakit yan talaga. Ang sakit yan, umaakyat yan dito sa paa mo. Tapos, ganunin mo lang yan. Ganunin mo lang yan dandahan lang pag ano yan. Basta pag abot dito, banda, ididiin mo yan. Masakit siya na masarap sa pakiramdam. Ganon din sa kabilang paa ang gagawin niyo po mga kabayan. Gaganunin mo yan para tumunog. Ganon din sa kabila at saka yung mga kamay mo, gaganunin mo yan. Gaganunin mo rin yan para tumunog siya. Tapos
Ayan, ay ang hirap naman mag-ano, teka lang. 'Pag naghilot po kayo dito sa kamay niyo, igaganon niyo pa 'yan, oh, ganyan, oh. Ganyan 'yan, dahan-dahan lang ng konti. Kasi po marami na po akong karanasan sa paghilot. May hinihilot po ako na yung ano niya dito, itong daliri na 'to, nag-ano lang siya, ano lang siya, naghila siya ng ano, ng damo na matitigas. Tapos ito naapektuhan yung ano, yung daliri niya. Hindi na siya bumalik sa normal. Kaya nung nalaman nila na naghilot ako, pinuntahan ako sa bahay at ako'y naghilot sa kanya. Lalaki yun eh, seaman siya. Tapos ngayon, hinihilot ko lang siya mga kabayan. Hindi po talaga ako natatakot. Hinihilot ko po siya dandahan. Tapos, hanggang sa bumalik sa normal. Sa awa ng Diyos, bumalik po sa normal ang kamay niya. Hindi na nakaganon. Kasi dati nung hindi ko pa nahilot yan, nakaganon yung kamay niya. Pero nung nahilot ko na siya, bumalik na, tumuwid na yung kamay niya. Kaya malaking pasalamat nila sa akin kasi na gumaling yung kamay ng asawa niya. Marami na po akong karanasan sa paghilot mga kabayan. Yung nairihan na ano, kapitbahay namin, hindi po siya nakalakad. Inano siya na binaba na siya ng ano ng asawa niya. Dinala siya sa CR kasi hindi na siya makatayo, natutumba na siya. Yung pala nairihan na siya. Nung nalaman nila na marunong ako maghilot, pinuntahan ako sa bahay ng asawa niya. Kaya pumunta ko doon sa bahay nila nung hinilot ko siya. Ang lamig ng ano katawan niya. Sabi ko sa kanya na magtiwala lang siya sa may kapal kasi siya lang ang talaga ang makagaling sa karamdaman mo. Tapos, hinilot ko buong katawan niya, paulo, hanggat sa pababa. Tapos, nung dito na banda sa kalating katawan niya, tinanong ko po siya kung okay na bang naramdaman niya. Sabi niya, medyo okay na daw naramdaman niya. Hindi na daw gaano masakit ang katawan niya. Tapos, nasa sipaglabasan po lahat yung mga pawis. Pawis. Talagang nag-ano yung pawis niya, nagsipaglabasan kasi na-airy pala yun. Tapos, nung pababa na, naghilot na ako sa pababa ng paa niya. Ayun, mas magaan ang pakiramdam niya. Kaya sabi ko sa kanya, subukan mong tumayo, humawak ka lang para hindi ka madapa kasi natutumba siya eh. Tapos nung paghawak niya dandahan, bigla siya nakatayo at nakalakad. Isang beses ko lang po siya nahilot, mga kabayan. Sa awa ng Diyos. Ah, Gumaling po siya. Isang beses ko lang siya hinilot, hindi ko na siya binalikan. Kinabukasan, dinaanan ko sa bahay nila, pinuntahan ko kasi kinukumusta ko siya kung okay na ba siya. Nakita ko na po siya, nagsasampay siya ng mga damit pero hindi pa siya naglaba, pero nagsasampay na siya ng mga damit. Kaya malaking pong pasalamat nila dahil sa paghihilot ko po sa kanya ay gumaling po siya. Marami na po akong karanasan po sa paghilot. Yung kamay na hindi na naitaas, nahihilot ko po yan at saka yung nagbabasketball na napipilayan. Inuhilot ko rin yan. Isang beses ko lang talaga nahilot po mga kabayan. Sa awa po ng Diyos, gumaling po yung bata na ano na po ako pag hindi ko po sila pinuntahan. Kasi alam ko po na ako lang po ang makakagaling sa kanilang karamdaman. Kaya marami na pong nakakakilala sa akin doon sa lugar namin dahil po sa paghihilot ko. Kaya po, sana po mga kabayan, itong paghilot ko sa reflex, sana po may natutunan po kayo kahit konti man lang. Kasi po mahirap po talaga mag-demo na ako lang naghilot sa sarili ko kasi hindi ko po magawa yun. Mas maganda talaga yung may nakikita o yung tao na hinihilot ko po para malaman niyo po kung paano talaga maghilot. Sana po nagustuhan niyo po itong video na to at sana po naintindihan niyo po ang sinasabi ko. Hanggang sa muli po mga kabayan. See you next time kasi matutulog na po ako. Good night. Ingat po kayo dyan.